Tunay nga na ang ating Panginoon ang nakakakilala sa atin ng lubusan. Tayo po ay umawit para sa Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay ilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking
Magandang araw po, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na ito na muli niyang gagamitin upang ipahayag po ang kanyang salita. At alam ko naman po na nasa maayos kayong kalagayan sa mga sandaling ito. At alam ko rin po at ako po ay nakakatiyak na hindi po kayo pinapabayaan ng ating Panginoong Hesus sa gitna ng pandemya na ating kinakaharap. Sa araw po na ito, binigyan ko po ito ng title. Ito pong ating pag-uusapan. Ang title po nito ay A True Christian Leaves Everything Behind. Ulitin ko po, ang title po nito ay A True Christian Leaves Everything Behind. Bilang mga lingkod po ni Kristo, dapat po nauunawaan natin kung gaano kahalaga ang ating patotoo sa mga nakakakilala sa atin. Hindi na po dapat nakikita yung pamumuhay mo noon, yung pamumuhay ko noon. Dapat po hindi na po nakikita yun. Kung yung first impression po nila sa atin, ay kilala ko yan kasi ganito ginagawa niyan. At magkaroon muli ng pagkakataon na nagkita kayo ng isang taong nakakakilala sa'yo at pag nagkaroon ng pagkakataon na makausap mo siya na ganyan na pala ginagawa mo. Dahil simula nga nang naging Kristiyano tayo, dapat po si Kristo na po yung nakikita sa ating pamumuhay. Si Kristo na po yung nakikita sa ating kinatatayuan. Dapat ganun po. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, imitate me as I imitate Christ. Napakalinaw po at napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo. Bago po tayo magpatuloy sa araw na ito, sa ating pag-uusapan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon na ito. Salamat, O Diyos, dahil kami ay nagkakatipon sa inyong pangalan. Salamat sa kahabagan mo sa amin, O Diyos. Hangad po namin na ikaw po ang maluwalhati sa mga sandaling ito. Ang pangalan mo lamang ang maitaas at ikaw po ang makilala ng buong sanlibutan, Panginoon. Kaya Ama, samahan kami ng inyong banal na spiritu sa pag-aral ng inyong salita. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa mundong ito, bibihira po nating gawin na suriin ang isang tao kung totoo ba talaga siyang Kristiyano. Kasi po, may pagkakataon na may nakita tayo isang tao tapos sinabi niya na, Christian ako eh. Tapos, ako din, Christian din ako. So, kapatid na ba agad yung tawag natin sa kanila? Ano po ba yung gagawin nating basehan? Dapat po, siyasatin po muna natin kung totoo nga ba ang kanyang mga sinasabi. Kung totoo ba talagang Kristiyano siya sa kanyang pamumuhay. Magandang araw muli mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po ay para sa inyo, para sa akin, at hindi po ito para sa mga taong hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos. Para ito sa mga Kristiyano na nagsasabing Kristiyano talaga sila pero hindi nakikita sa kanilang pamumuhay. Tandaan po natin, ang Diyos ang naglikha sa atin, ang Diyos ang may karapatan sa atin, at ang Diyos ang dapat nating sundin. Ako po ay may katanungan para sa inyo. Totoo bang naniniwala tayo kay Kristo o ginagamit lamang natin siya para masabing tayo ay Kristiyano? O ulitin ko po. Totoo bang naniniwala tayo kay Kristo o ginagamit lamang natin siya para masabing tayo ay Kristiyano? Ramdam ko po at alam ko na kadalasan ang gusto po nating naririnig sa mga pulpito, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos ay pagpapalain ka ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. So ikaw naman, ang papasok sa kaisipan mo ay ganito. Kailangan sa buong isang taon hindi ako liliban sa pagdalo sa iglesia. Lagi akong kasama sa mga programa, kailangan maging malapit ako kay pastor, kailangan maging mabuti ako sa kanyang pamilya. Ganun po kadalasan ang pananaw natin bilang mga mananampalataya ni Kristo. Christian ako eh. Kristiyano ako, kaya ganun dapat.
Ganun po ba talaga? May problema po tayo kapag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag ang gusto lamang po natin ay yung makinig ng makinig ng makinig, ay wala pong paglago ang mangyayari sa atin. Kung ano ang sabihin po nung nasa liderato na nangunguna sa iglesia, ay mag-agree na lang tayo. Ay ganito yung sabi ni bishop, ganito yung sinabi ni pastor, ganito yung sabi ni elder, kasi ganito yung sinabi ni deacon. Kahit ano pong sabihin nila, ay mag-agree na lang tayo. Kasi po, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po natin sinusuri kung naayon ba yun talaga sa kalooban ng Diyos o kung may pamantayan ba yun sa Biblia. Kaya ang tendency po, mga kapatid, dahil kulang tayo sa paglalaan ng oras, ng panahon sa salita ng Diyos, ay sasang-ayon na lamang tayo. Ganun po ang mangyayari. Paano po nating nasasabi na Kristiyano tayo? Paano po nating nasasabi na Kristiyano tayo kung magbasa nga ng Biblia ng 5 minuto, naiinip na po tayo agad. Naiinip na tayo agad. Hindi tayo tumatagal. Pero kapag hawak ang cellphone, kung ano mga gadgets yan, Facebook, YouTube, ano pa ba, Twitter, Instagram, sobrang dami ng oras ang kinakain. Netflix, nanonood ng mga K-drama, ilang oras nanonood sa sobrang dami ng episodes. 'Di ba? Pero hindi tayo naiinip. Maglaro ng Mobile Legends, Call of Duty, ang dami. Ang dami, pero hindi tayo naiinip. Pero pag nagbasa ng Biblia, inip na inip tayo. Utusan mag-pray. Magpipray, oo, pero walang sinseridad sa puso. Walang sinseridad. Kaya nananalangin dahil para matapos na yung gawain, matapos na yung fellowship, para makauwi na ako ng maaga, para makauwi na ng maaga, para matapos na yung gawain. Buti kinakaya po ng konsensya nating sabihin na, Kristiyano ako, iba ako sa inyo. Buti kinakaya po ng konsensya natin yun na, Kristiyano ako, iba ako sa inyo. Pero, nakikihati naman po sa kalayawan ng mundo. Nakikisali sa tawag ng mundo. Nakikisama sa tawag ng laman. Nakikisaya sa kaguluhan ng mundo. Hindi na po natin napapansin na mali na pala. Na hindi na tama yung ninanais ng ating puso. At ang masakit po doon ay doon tayo nasanay. Doon tayo nasanay. Kaya okay lang sa atin. Tanong po mali mga kapatid, bukal ba sa loob natin na mamuhay ng may pagkabanal? Bukal po ba sa loob natin na mamuhay ng may pagkabanal? Ang problema po kasi sa atin, naiisang tabi po natin yung pagiging banal ng Diyos o yung holiness of God. Kasi ang nakalagay po sa ating kaisipan ay pinatawad na ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Kaya kahit ano na yung gagawin ko, di ba? Kahit ano na yung gagawin ko, I will do anything that makes me happy. Mga katagang maaari po nating masambit kapag nasa rurok tayo ng kasayahan. Pero pag tiningnan po natin yung Biblia o yung Bible, when we take a look in the Bible, there's no such thing po na kapag sumunod tayo sa panalangin, ay tiyak na po yung kaligtasan natin. Wala pong ganun. Ito po ang nagiging palusot o dahilan ng mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano pero hindi naman talaga. Na minsan sa kanilang buhay ay nanalangin sila ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pakiramdam po nila ay sure na sila sa kaharian ng Diyos. Kaya happy na kahit ano na lang ang gagawin. Marahil ang iba po sa atin ay kasama natin sa iglesia. Marahil ang iba sa mga ito ay kasama natin sa iglesia. Kakilala natin o nakakasalubong natin. Marahil ay ako o marahil ay kayo. Dahil ang pumapasok sa ating kaisipan dahil bayad na yung kasalanan ko, bayad na yung kasalanan ko noon, yung kasalanan ko ngayon at yung mga gagawin ko pang kasalanan. Don't be offended mga kapatid. That's the reality. Na hindi lahat ng nakakasama natin sa iglesia
ay totoo talagang sumusunod kay Kristo. Hindi po lahat. Yan po ang totoo. Sabi nga po ni Paul Wasser sa kanyang sermon, sabi po, "We were born, and by nature, we were sinners." Tama naman po, mas pipiliin pa nating magsaya sa mundo na ito kaysa makasama natin ang Diyos dahil katangian natin yon bilang mga tao. Dahil nature natin yon bilang mga tao. Dahil ganun tayo. Kung meron po kayong Biblia, kung meron kayong Bible dyan sa inyong harapan o sa inyong tabi, maaari niyo po itong buksan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po, "Therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things passed away. Behold, new things have come." Sabi po sa Tagalog, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Be responsible, mga kapatid. Be responsible because Christ sees in us. How can we proclaim that we're Christians if we are still keeping our sins? Baka Christian ka, baka Christian ako. Sa pangalan, sa nguso, pero sa puso ay hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Sabi po sa John chapter 3 verse 3, Jesus responded and said to him, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God." Sa Tagalog naman po, sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." A true born again is filled with the Holy Spirit. Umiiwas na po siya sa kasalanan. Umiiwas na siya sa kasalanan at sumasamba po sa Diyos na buhay at naglilingkod dito. Kasi po kung talagang totoong na-convert na tayo, bakit walang pagbabago sa ating sarili? Bakit walang pagbabago sa ating sarili? Bakit sinasabi mong Kristiyano ka, kailangan ka pang pilitin para magsimba? Bakit sinasabi mong Kristiyano ka, nakikitawa ka, tawa ka ng tawa sa kwentuhan ng makamundo? Bakit sinasabi mong Kristiyano ka, kapag nasa harap ka ng inuman, ay nakikitagay ka? At bakit sinasabi mong Kristiyano ka, kung ang buhay mo noon ay gaya pa rin ng ngayon? Bakit sinasabi mong Kristiyano ka? Bakit? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 9, "However, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him." Sabi po sa Tagalog, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Malinaw po mga kapatid. Kung ang Espiritu po ng ating Panginoong Yesus ay wala sa atin, tandaan po natin na hindi tayo kay Kristo. Kung tayo po ay patuloy na nagre-rebelde sa Kanya, kung tayo ay patuloy sa pagre-rebelde sa Diyos, nakikisama sa tawag ng laman, sa tawag ng mundo, tandaan po natin na hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Nasaan po ang pagbabago? Nasaan ang pagbabago? Mga kapatid, kung totoong tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, ay magiging isang bagong nilalang tayo. Magiging isang bagong nilalang. Kampante po kasi tayo na maawain ng Diyos, na mahabagin ng Diyos, kaya paulit-ulit tayo sa mga ginagawa natin. Dahil alam natin na papatawarin tayo ng Diyos. Marami rito sa mundo na nagsasabi na Kristiyano sila, pero hindi naman po talaga nakikita sa kanilang pamumuhay. Di ba ganun naman po talaga? Ang pagiging Kristiyano ba, ang pagiging Kristiyano rin po ay hindi nasusukat sa kung anong tinapos mo sa buhay. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nasusukat kung anong merong kapangyarihan ka sa mundo. Kung gaano kalaki yung connection mo.
Ang pagiging Kristiyano ay hindi nasusukat dahil mahirap ka o dahil mayaman ka. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nasusukat dahil matangkad ka o maliit ka. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nasusukat dahil maputi ka o maitim ka. Hindi po yan ang basehan para masabing Kristiyano ang isang tao. Hindi po yan ng basehan para masabing Kristiyano ang isang tao. Alam niyo mga kapatid, may ilang kilalang tao na tinalikuran na ang pagiging Kristiyano. Mga kilalang tao ito, mga famous ba kumbaga, mga maraming tagasunod, maraming followers. Gaya po ni, kung kilala niyo po sila, si Paul Maxwell. Contributor po siya sa Desiring God at Philosophy Professor sa Moody Bible Institute. Pangalawa po, si John Steingard, lead singer ng Christian band na Hawk Nelson. Pangatlo po, si Josh Harris. Pastor po siya sa Covenant Life Church in Maryland. At ang last po, si Marty Sampson, miyembro ng Hillsong United. Totoo ba silang mga Kristiyano, mga kapatid? Totoo ba talaga silang mga Kristiyano? Tandaan natin, hindi nila totoong tinanggap si Kristo. Dahil po ang mga totoong tagasunod ni Kristo ay hindi tatalikuran ang kanilang pananampalataya. Kahit kailan hindi nila tatalikuran ang kanilang pananampalataya. Kung totoo talagang nasunod sila kay Kristo. Malinaw po na hindi sila mga bagong nilalang dahil nadaya pa rin sila ng mundo. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 19, "They went out from us, but they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us. But they went out, so that it would be evident that they all are not of us." Sabi po sa Tagalog, kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi na natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Kaya kung ang isang tao po ay sinasabi niyang Kristiyano siya at makalipas ang ilang taon ay tinalikuran nito, kailanman ay hindi siya naging tunay na Kristiyano. Hindi po nila kinilala ang anak at hindi rin sila kikilalanin ng ama. Kaya ang turing na po sa kanila ay mga kaaway ni Kristo. Kaya hindi po porket nakikita natin ng isang tao na nangunguna sa mga gawain, nangunguna sa mga programa, kagaya po ng mga pinanggit ko na mga personalidad, ay totoo talagang mananampalataya ni Kristo. Hindi po, ba? Hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano ka kung hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay kung ang basehan mo ay una ka lagi sa church service. Hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay kung ang basehan mo ay naglilinis ka ng church. Hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay kung ang basehan mo ay nagpapaawit o nagpapatugtog ka sa unahan. Hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay kung ang basehan mo ay nagmi-mission ka. Hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay kung ang basehan mo ay binibisita ko naman ng mga miyembro. Hindi mo maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay kung ang basehan mo ay nagpapahayag ka ng salita ng Diyos. Puso po ang tinitignan ng Diyos, hindi ang mga ginagawa natin. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil ikaw ay anak ng pastor. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil asawa ka ng pastor. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil kapatid ka ng pastor. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil kamag-anak ka ng pastor. At hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil ikaw ay kamag-anak ng kahit sinong leader sa iglesia. Puso po ang tinitignan ng Diyos, hindi kung sino yung kapamilya natin. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil ikaw ay kasama sa nagpasimula ng gawain. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil ikaw ay may
may naambag sa pagpapatayo ng church. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil ikaw ay nag-donate ng lote o ng lupa para sa church. Hindi mo rin maaaring sabihin na Kristiyano kang tunay dahil lagi kang nagpapakain tuwing may prayer meeting. Puso po ang tinitignan ng Diyos, hindi po kung ano yung naiambag natin. It is very clear that God looks at our hearts, not on our own deeds. Ang totoong Kristiyano po ay wala na yung dating pagkatao. Kinalimutan niya na at nagpapasakop na po siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakilala na po natin si Kristo. Representative niya na tayo. Naglilingkod na tayo kay Kristo. May bago na po tayong pagkatao. May bago na tayong identity. Hindi na tayo alipin ng kasalanan dahil tayo ay nakipagkasundo na sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Naging maayos na po yung relasyon natin sa ating pamilya. Naging maayos na yung relasyon natin sa kapwa natin. Naging maayos na yung relasyon natin sa kapitbahay natin. At naging maayos na po yung relasyon natin sa Diyos. Naging maayos na po ang relasyon natin sa Diyos. Ang pagtanggap at ang pagsunod po natin sa ating Panginoong Hesukristo ay kagalakan po yun sa Kanya at pati sa atin. Dahil kahit paikot-ikutin natin ng mundo, dahil kahit balik-baliktarin natin ng ikot ng mundo, ay alipin po tayo ng kasalanan. Pero dahil sa ginawang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, ay tinubos at naging isang bagong nilalang na tayo. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Sabi po sa Tagalog, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Dapat po talaga na dapat bagay na makalangit na ang isipin natin palagi, hindi na ang mga bagay na makamundo. Dahil kapag makamundo pa rin ang laman ng ating kaisipan, ay tiyak po na ganoon din ang nilalaman ng ating puso. Dapat maunawaan natin na dahil sa Diyos ay nabago tayo, hindi po dahil sa mga kamag-anak natin, hindi po dahil kay pastor, hindi dahil kay elder, hindi dahil kay deacon, hindi dahil sa mga kakilala natin. Dahil po yun sa Diyos. Alalahanin po natin na kailangan na hindi na tayo kailan hindi na po tayo basta-basta magpapahatak sa mundong ito kung talagang totoo ang pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo. When we take a look in the book of Acts, people were called Christians because they were followers of Christ. Sa chapter 11 po ito, yung mga unang Kristiyano sa Antioch. Totoo naman po kung totoong tagasunod ka ni Kristo, totoong tagasunod ka ni Kristo, kung Kristiyano ka para sa iyo, sa pananaw mo, Kristiyano ka talaga, itatawagin kang followers of Christ. Pero kung nakikiayon ka sa mundo, ay hindi ka maaaring tawagin na Kristiyano ka. Hindi mo maaaring sabihin sa sarili mo na Kristiyano ako kung nakikisama ka sa tawag ng mundo. Tandaan po natin na ang mga tagasunod ni Kristo ay nababago ang puso, nag-aaral ng kanyang salita, nananalangin, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao at ito ay napalitan na ng bago. As I in po mga kapatid. Take note, may pagkakaiba po ang patuloy na nagkakasala sa patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Mga kapatid, wala rito sa mundo ang hindi nagkakasala. Wala rito sa mundo ang taong hindi nagkakasala. Lahat tayo ay may pagkakasala. Ngunit ang redeemed Christian ay pinapabanal, ginawang banal araw-araw. Sa tuwing siya ay nagkakasala, tayo ay nagkakasala, nagagalit na tayo rito. Oo, nagkakasala pa rin tayo, pero mas nababawasan na ito dahil tayo ay nagmamature. Kasi yung sanctification naman po, hindi po yan isang proseso. Opo, hindi po yan biglaan. Kasi yung sanctification natin ay proseso po talaga yan na habang panahon ng binibilang. Pero ang patuloy po na nabubuhay sa kasalanan at hindi nagagalit dito ay ito yung mga taong sinasabi na sila ay Kristiyano raw pero wala sa kanilang pamumuhay. Dahil sa biyaya lamang ng Diyos kaya po tayo nakakapagpatuloy.
Kaya wag po nating basta-bastahin ang pagiging Kristiyano dahil ito ay pribilehiyo at tayo ay pinili. Kaya suriin po natin ang ating sarili kung totoo ba talagang kung totoo ba talaga na tayo ay mga Kristiyano. Alamin natin ito, suriin natin ito, saliksikin natin ang salita ng Diyos. Tingnan natin kung naipapamuhay ba natin ng tama ang pagiging Kristiyano. Kasi baka mamaya, huwag naman sana, dumating ang panahon ng paghuhukom o tayo ay pumanaw na. Yung inaakala nating makakasama natin ng Diyos sa kanyang kaharian ay hindi pala. Muli mga kapatid, huwag nating kaliligtaan na banal lang Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kailangan nating ayusin. At higit sa lahat, ang kapatawaran ay nangangailangan ng kapalit na dugong handog. At ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat. Salamat o Diyos sa maganda mong paalala para sa aming mga Kristiyano. Nabantayan ng aming mga puso, maging totoo sa aming mga ginagawa, mas maging seryoso, na maging kagaya ninyo o Diyos, na labanan ng tawag ng mundo, na labanan ng tawag ng laman, na hindi na makiayon dito, Panginoon. Panatilihin nyo kaming malakas, panatilihin nyo kaming matatag, nang sa gayon ay mamuhay kami ng naaayon sa inyong kalooban, nang sa gayon ay ikaw po ang maitaas namin, Panginoon, na ikaw po ang maipakilala namin. Lord, ikaw na pong bahala sa amin. Maraming salamat sa pagtubos mo sa aming mga pagkakasala. Pero Panginoon, huwag niyong hayaan na kainin kami ng makamundong bagay, Panginoon. Ialis niyo kami dito. Tulungan niyo kami na maging maayos ang nilalaman ng aming puso, Panginoon. Na hindi na kami magpatuloy dito. Dahil alam po namin na kapag kami ay nagmatigas, na kapag kami ay hindi nakinig sa iyo, ay kapahamakan po ang mangyayari sa amin. Kaya maraming salamat, Ama, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Magandang araw muli mga kapatid. Naway na pagpala po tayo sa araw na ito. Mag-iingat po kayo ngayon. God bless po. Salamat, Panginoon, kilala